mga kababayan. Speaking of Pogo, mga bossing, dakuin po natin si Harry Roque na ang sabi po, no, ang sabi po ni Jaime Santiago na direktor ng NBI, anong kabaklaan na naman yung pinagsasasabi mo, Roque? Anong kabalbalan? Anong kabalbalan na naman ang pinagsasasabi mo, Roque? Kahit ano daw pong iwas ni Roque sa Pogo, mga bossing. Ayon po ito sa PAOK, mga kababayan. Shout out doon sa mga PAOK o doon kay Winston. Tama ba? Winston Garcia, mga bossing, yung nangunguna dati sa PAOK. Shout out sa inyo, matatapang kayo. Talagang pumapasok ng mga Pogo ito. Kahit anong iwas po ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, yung kanyang pangalan ay bumabalandra pa din po sa Pogo. Ano? Ayan, no? Basahin nyo po, no? Pero babasahin ko para sa inyo. Harry Roque's name keeps cropping up in Pogo's documents, testimonies, PAOK. Alam nyo po, mga kababayan, ang paulit-ulit na sinasabi po ni Harry Roque sa labas ng bansa sa mga kapwa natin Pilipino at kada po magsasalita si Attorney Harry Roque, mga kababayan, sa kanyang page o sa kanyang YouTube or kung saan man, no? Lagi niyang sinasabi ang dahilan daw po, mga bossing, ginigipit daw po ng gobyerno ng Pilipinas si Harry Roque. Yun po yung lagi niyang sinasabi, mga boss. No? Samantalang alam na alam naman po ng bawat Pilipino na si Roque po, mga kababayan, ay may itinatanong ang Kongreso sa kanya. Galing ba sa Pogo yung pera mo o hindi? Nung nandoon, akala niya mapapaikot niya yung Kongreso, akala niya madadaan niya sa buka ng bibig niya ang Kongreso, mga bossing. Nagyabang. Meron po akong dokumento, meron akong papeles na makakapagpatunay na ang aking kaperahan ay hindi galing sa Pogo. Kumbaga pinagbentahan daw po nung mga kalupaan, mga boss. Yun yung sabi ni Roque. Pero nung dadali na po yung kanyang papeles, dokumento na ipinagmamalaki, hindi na po nagpakita. Nagtago na ho, mga kababayan. At kasunod nun, yun na pong yun na pong paglabas nung kaso niya, no? Sa human trafficking. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, nakabenta daw ng lupa. Oo. Ako, kung ako yun, ano naman pakialam ko? Ito, dokumento, ito yung napagbentahan namin. Di tapos, labas na ako. Huwag nyo na akong pag-isipan ng kung ano-ano, ha. Pribadong buhay na ako. Huwag nyo na ako idawit dyan. Ayan, napatunayan ko sa inyo na ang pera ko hindi galing sa Pogo. Kaso, hindi maputol-putol. Nandoon yung merong mga papeles at dokumento sila ni A.R. de la Serna na nandoon po sa loob mismo ng Pogo. Di ba? Nandoon din po yung mga bank accounts nila. Nakita pa nga yata doon din yung ganun parang magjowa, no? Yung joint accounts ni A.R. de la Serna at ni Roque. At yung huli po, mga kababayan, yung wanted na Chinese doon mismo sa loob ng bahay ni Roque. Sinasabi niya, pilit niyang sinasabi, hindi po sa akin nakapangalan ang bahay na yan. Okay, hindi nakapangalan. Sa PH2 nakapangalan, pero ang incorporators po o yung mga nangangalaga, nangangasiwa, nagpapatakbo, pamilya Roque din po. Hindi, Biancham, kasama yung anak di ba? Yan, lahat. At ito pa nga po, ang balita ng PAOK, bumabalandra daw ho kahit saan, mga kababayan. Yung pangalan ni Harry Roque, doon sa mga papeles at dokumento at mga testimonies ng doon sa Pogo. Sabi ni Manolito Enriquez, Nobel kaso ni Baklita. Kaya tago na lang ng tago. Hindi, pagmamalaki naman ho
ni Baklita, ni Roque, pagmamalaki naman daw ho niya, meron siyang asylum na ipinapasa. Meron siyang asylum na pinanghahawakan daw ho. No? Pero basahin natin to. I would like to give reference to a former cabinet official. So, Attorney Roque is a former cabinet official. So, given the benefits of the doubt in relation to what he is saying, but then again, now that his name keep on cropping up in the documents, no? In the digital footprint, in the testimonial footprints. Oh, sabi ni PAOK spokesperson Winston Casio. Winston Casio Garcia yung sabi ko kanina. Sorry naman, no? Sabi nung Saturday, we cannot discount his possible involvement in an all of this matter. I don't believe in coincidence anymore. Yan din ang sinasabi ni Roque. Baka nagkataon lang po, no? Sabi nga ni A.R. de la Serna, pag pumapasok siya doon sa loob ng Pogo, with driving yung kanya, habang idinadrive yung kanyang Toyota Fortuner. Di ba? Nakikitira lang daw po sa Pogo. Kasi daw, may flight school siya. Kung ano-ano yung mga no? Kung ano-anong mga palusuto ang ginagawa nila, mga kababayan. Pero, hindi uubra no? Hindi uubra. At ito pong si Roque, mga bossing, pag oras na po, yung kanyang asylum na hinihiling, ay talagang yun, wala na. No? Dininay na ng tuluyan. Wala pong ibang kababagsakan yan, kung di po Pilipinas. Oblo po ang kababagsakan ni Roque. At ako ho ay naniniwala, mga boss, chief amo, sir, na ma-enjoy ni Harry Roque yung loob ng oblo. Dahil po doon, hindi mo na kailangan mag-dare pa na magpataples, mga bossing. Dahil po sa loob, mga kababayan, automatic mga nakataples na yung mga nandoon sa loob dahil po mainit. Sabi ni Jennifer Ramos, now alam ko na kung sino nagpatakas kay Alice Go. Kasi yung pagtakas ni Roque at Alice, pareho lang daw. Nag-backdoor. No? Sumakay ng bangka. Si Roque, ito, pakinggan natin. No? Madaming palabas itong si Roque No? Na hindi mo alam kung imbis na ho, mga kababayan, sinasagot niya na lang, iniisip niya na lang kung paano ba ako makakauwi ng Pilipinas? Paano ko ba malilinis ang aking pangalan? Imbis na yun na lang po ang kanyang inaatupag kung ano-ano pa po. Nandyan yung gustong maging lawyer ni dating Pangulong Duterte. Nandyan yung butod. Ano pa yung kabila? Bangag. Yung pag ganun-ganun, na ngayon nagiging mukhang katatawanan na po. Si Roque. Si kabayan ko, kapatid ko, gustong-gusto yung ganun. Puro patagilid ang higa. Si Roque, kung si Buloyski, no? Siyempre may mga kapreso yan. May mga kadikit yan. Si Buloyski, malamang ganyan lang ang higa, no? Diretso lang. No? Hindi pwedeng kumabig kumaliwa, gumanon. Tututok yung wet packs doon sa nasa kaliwang preso. Babalik na naman. Baka matutukan daw sa kaliwa Pag tumutok naman sa kanan, gumanon, tumagilid, baka matutukan naman daw po sa kanan, mga kababayan. O kaya rekta na lang, diretso na lang si Buloyski. Ano?